This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamarino at magandang umaga sa iyo Admiral na nandiyan dyan sa Yacht Club. Naku, sana hindi ka masyado maarawan dyan. At syempre, kakatapos lamang po ng Chinese New Year noong Monday. At papasok na naman ang Year of the Water Dragon. Sana po ay maging masagana at puno ng pagpapala ang taong ito para sa inyong lahat. Kaya patuloy tayong gumawa ng good deeds para tuloy-tuloy nating makamit ang grasya mula sa may likha. Tayo din ay magsikap nang makamtan natin ang ating mga pangarap. Tama ka dyan, Admiral. Kaya naman mga kamarino, samahan ninyo kami muli dahil ang mga istorya natin ngayon ay may kinalaman sa pagsisikap at pagtupad ng mga pangarap. Mga istorya ang kapupulutan ng aral at magiging inspirasyon. Kaya naman all aboard na tayo dito sa Yan ang Marino! Sa hirap ng buhay ngayon, maraming mga kabataan ang hindi na nakakapagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Pero meron pa rin mga patuloy na sumisikap upang makapagtapos. Mga kamarino, kilalanin natin ang mga scholars at working students ng Philippine Marine Merchant School. Matapos tayong magbigay ng kasiyahan sa mga estudyante ng Philippine Marine Merchant School o PMMS sa Santa Cruz, Manila noong Pasko, ay binalikan natin ang mga masisipag na mag-aaral na talaga namang kumakayod para matustusan ang kanilang pag-aaral. Matatandaan na si Stephen ay isa sa mga nanalo sa ating parapol noong Pasko. Isa pala siyang working student from Iloilo na nakikitara lamang sa kanyang tiyahin dito sa Maynila. At the age of 19 po, nag-work na po ako. And then, nung pumasok po ako dito, kailangan ko po mag-resign sa trabaho po kasi yung oras ko doon is 2 o'clock and then yung out ko po dito is 2:30. Marami na po ako napagtrabahuan, ma'am. 2007 po naging stock clerk po ako sa isang department store po. Then by the next po counter checker sa grocery store. Then next sales assistant sa isang grocery store ulit. Then counter checker ulit sa isang grocery store. Then yung last po is merchandiser po ako ng isang company. Sa dami ng trabahong pinasok ni Stephen, ano naman kaya ang nagbugso sa kanya para mag-aral ng kolehiyo? Napasok po sa isip ko na kailangan ko po mag-aral para kahit papaano, mayroon akong marating sa buhay ko. Pag hindi na po ako matanggap sa isang company, pag may pinag-aralan ako, makapag-apply ako ng ibang trabaho. Katulad ni Stephen, itong si CJ na tubong Quezon ay nakikitira lamang din sa kanyang mga tiyahin dito sa Maynila. Isa siyang Dean's Lister ng PMMS. Aba, scholar! Bakit nga ba pangarap mong maging isang seafarer? Isa to sa pangarap ko eh. Kumbaga ito yung pangarap ko simula childhood pa lang ako. There's a lot of seafarers in my family. Tito ko and then my lolos, mga seafarers din sila. At ngayong ikaw ay nag-aaral ng mabuti, ang kanyang masasabi para sa mga magulang ay? Sa lahat ng tulong na binigay niya sa akin. Bale, nagpapakahirap kayo dyan sa probinsya para may maipadala sa akin pera dito sa Manila. So, ginagawa ko yung best ko para makapagtapos ako ng pag-aaral. Isa rin ako sa mga Dean's Lister dito sa school. Yung mga yakap, yung palang siguro nababawi na yung mga pagod nyo. Paano pa kaya kung halimbawa makapagtapos ako ma tsaka tatay? Sana na pag nakapagtapos ako, gagawin ko pa rin yung best ko para iahon kayo sa kahirapan. Si JR naman na tubong Leyte ay isa ring working student na nagsistay sa PMMS para mapagsabay ang trabaho at pag-aaral. Bilang working student, nag-maintain lang po kami ng kalinisan sa school. After po ng klase, nililinisan na po namin yung every room na assign po sa amin. Sanggol pa lamang si JR ay pumanaw na ang kanyang ama. Kaya ang kanyang ina na lamang ang tumatayong nanay at tatay nilang magkakapatid. At dahil dito, nais ni JR na maiahon ang pamilya sa kahirapan. Kung baga sa hirap po, talagang napakahirap. Kasi nag-aaral ka pa.
tsaka nagtatrabaho ka after nung klase. Kasi kumbaga priority po talaga po namin di cleanliness eh. Kasi para kami matustusan po namin yung study po namin, kailangan po muna namin gawin yung trabaho namin. Pero hindi naman po ibig sabihin na babaliwalain po namin yung aming study. Aba, JR, paano mo ba nagagawa yan? May time na kailangan ka, lalo na pag may mga inspection. One time nga, alauna na po kami natulog kasi naglilinis po talaga kami alauna ng umaga. So, medyo nakakapagod pero nakaka-enjoy din naman kasi challenge eh. Challenge yung pagiging working student mo. Kumbaga may pagmamalaki ka. At para naman sa mga masisipag na mag-aaral na tulad ni na CJ, Stephen at JR, ang kanilang masasabi lamang ay... Sa katulad ko pong working student, alam ko po yung nararamdaman bilang isang working student, pero bigyan po natin ng halaga yung lakas na ginugugol po natin sa pagtatrabaho. Kumbaga, ayusin din po natin yung trabaho natin. Kahit naman po tayo yung mga working student, may pag-asa pa rin po naman. Kaya naman mga guro nila sa PMMS ay patuloy na ginagawa ang lahat upang lalong mapagbuti ang mga estudyante na kanilang pinag-aaral. Studio sila, and the reason why we are having a program here to produce a competitive students that will be compete in the world market in terms of employment, marine employment. Actually dito nga student assistants nga sila dito, mas lalo nila pinagiging yung pag-aaral nila kasi alam naman nila kung paano ang maging self-supporting student. So nakita ko sa kanila, maganda naman yung tinatahak nila, nag-aaral silang mabuti, binabalanse nila yung oras, nakikita ko nga minsan sila dito pagkatapos ng klase nila, kapag may bakante, ginagawa nila yung responsibility nila dito sa school. Kapag tapos na yung klase. Ang nakakatuwa dito, yung eskwelahan na ito, bilang isa sa pinaka-institusyon sa maritime sector, nagpo-provide sila ng libreng tuition para sa mga estudyanteng karapat-dapat. Kapag may tiyaga, talaga namang may nilaga. Naniniwala kami dito sa Yana Marino na ang lahat ng inyong pagsisikap ay magbubunga sa huli. Kaya pagbutihin nyo ang inyong pag-aaral upang makamit ang pangarap at patuloy na maging inspirasyon sa inyong kapwa. At syempre, huwag makakalimot na tumawag sa may kapal. We are from PMMS and you are watching Yana Marino. A lot of the crew that we have been with our clients for 15 years, 20 years, 25 years, some even 30 years, no? Sabi nga po ng isang quotation, God gives every bird its food, but He does not throw it into its nest. Kaya atin namang silipin kung ano ang ginagawa ng Manning Agency na ito para sa ikauunlad ng kanilang mga empleyado. Ang Sea Lanes Marine Services ay isang non-fee charging Filipino crewing and manning agency providing maritime personnel, officers, and ratings for ocean-going vessels such as ro-ro, ferries, general cargoes, heavy lifts, and bulk carriers. Ipinagmamalaki ng Sea Lanes na hindi lang sila manning agency but also a human resource management company. We don't really recruit so much, you know. I would say ang retention rate namin is about 90% to 95%. So that means we only recruit 5% of the time. No, so ang main responsibility namin is really to keep those people employed within our ship owner clients na hindi sila lumilipat sa mga ibang companies, no?
they are keeping their people employed and promoted. So to make sure naman na itong mga Filipino seafarers that we employ are getting promoted. So tumataas yung positions nila within those respective companies. So they also improve themselves, and they in salaries nila, and benefits that they get paid. So tumataas rin. At hindi lang yan, ang kanilang ino-offer sa kanilang mga employees. Pag may mga, let's say, mga times of emergency needs and all that, we try to be there, to be able to offer assistance in whatever way we can. Family assistance for those dependents who are left by the seafarer, like health and emergency needs, are just some of their benefits. A lot of the crew that we have been with our clients for 15 years, 20 years, 25 years, some even 30 years, Aba, aside from competitive salaries, long-term employment at health benefits for the seafarer and their families, meron pa daw. Every year we would have fleet days na whereby nandito yung foreign employer, and then we invite yung mga wife together with the children to come para they would have the opportunity not only to get to know yung mga tao namin sa opisina, but also to get to know yung mga employers, yung foreign employers, to know more about sino ba tong kumpanyang pinagtatrabahuan ng mga mister nila. And we will do seminars, let's say yung mga seminars on how to budget yung finances nila, o manage yung finances nila, mga health seminars on how they can prevent illness, or how they can remain healthy as a family, di ba? Hindi lang yung asawa nila. So that is what we intend to do. Serbisyong legal po, kasama din ba? So we have lawyers also here in our office who can give advice to the wife on certain rights or yung mga legal issues that they would want to get assistance of. Talagang kompleto ang package para sa development ng crew at ng kanilang pamilya. Kaya naman ang Sea Lanes ay nagawaran ng Philippine Overseas Employment Administration or POEA ng Top Performer Award. Para sa mga seafarers, I would like to invite you here in our company, Sea Lanes Marine Services, and also with our other company, Manpower Resources of Asia. We have very good employers who are looking to employ Filipino seafarers on a long-term basis. So they offer good employment packages, also career growth opportunity. We look forward to having you here in our office. Dahil sa kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga empleyado at pantay na pagtingin sa mga tao, anuman ang kanilang posisyon, ang Sea Lanes ay patuloy na naglalayag tungo sa magandang bukas. Sabi nga ni Albert Einstein, try not to become a man of success, but rather a man of value. At dahil sa mga values na pinahahalagahan ng Sea Lanes, tulad ng integrity, customer focus, teamwork at professionalism, they, together with the rest of them, are all moving forward for a brighter tomorrow. Yan ang Marino would like to thank Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Kahit sa ngayon, wala namang pinakamagandang buhay dito kundi magsiman ka eh. Saan mang lugar at larangan, laging pinatutunayan ng mga Pilipino na tayo ang pinakamagaling at pinakamasipag na magdalagat. Kaya naman tayo kinagigiliwan ng ibang lahi upang magtrabaho sa kanila. Tunghayan po natin to. Mga bagong bayani sa larangan ng karagatan, ating kapwa Pilipino na nagbibigay karangalan sa ating bansa at patuloy sa pagtulong sa pag-angat ng ating ekonomiya. Kumbaga, Captain Borwell, subalit ang buhat nila ay higit pa dito, kung hindi isang barko. Yan syempre ang ating mga marinong Pilipino. Isa na nga sa masasabing successful profession sa ating bansa ay ang pagiging isang marino. Likas na masipag, may pagkukusa,
determinasyon sa ginagawa at puso sa pusong pagbibigay serbisyo sa trabaho ang ilan sa mga kilalang traits na kaugnay ng ating Filipino seafarers pagdating sa maritime industry. Biyayang maituturing ang ating likas na yaman, pati na rin ang kulturang mayroon tayo. At sa patuloy na pag-evolve ng ating lipunan, sumasabay rin sa alon ang makabagong panahon at ang mabuting asal at pakikipagkapwa-tao. Narito ang panayam namin sa ilang mga seafarers ng Kota Harmony na isang cargo ship. Dapat ready yung katawan mo tumanggap ng gato kabigat na trabaho kasi kapag hindi nakaset yung katawan mo, manghihina ka rin. Dapat nakapokus lang dito. Yung pamilya tapos yung mga mahal sa buhay, ganyan na lang inspirasyon. At ang kanyang payo? Tsaga lang, saka panindigan, yun lang. At mula sa isang veterano na humigit sa 2 dekada na ang inilaan sa profesyong ito? Napakaselang pong bagay dahil almost 90% po ng responsibilities dito sa barko ay nasa sa akin mga kamay. Tulad dito sa mga makina, pag ako in charge sa makina, situate that machinery is in a good condition, running condition always, so as to meet the standard. We can safely and efficiently deliver our cargos. Pagdating naman sa stress reliever, pag free time namin, okay naman. Medyo enjoy ang lahat. Siyempre, meron kaming karaoke rito. Kuminsan, pag Sabado, Linggo, wala kaming ginagawa. Meron kaming basketball na maliit dyan. Nagbabasketball din kami. Sa mga gusto mag-seaman, balang araw, inihikayat ko rin kayo na napakaganda po rito profesyon. Sa po talagang adventurous po. Ganyan. At saka secure po kayo sa buhay nyo. At na meron naman po kahit na yung competitive salary talagang nakakainganyo po sa ng pamilya, makabuhay ng pamilya. Maging si Captain ay aming kinulit at kinamusta na rin. Sa aming pakikipagkwentuhan, ibinahagi rin ni Kapitan ang bahagi ng kanyang buhay na talaga namang nagbigay kulay, aral at nagsilbing inspirasyon upang marating niya ang kanyang kalagayan at makamit ang kanyang mga pangarap. Nung nangyari sa akin yun na hinabol nila ako na gusto nilang ihulog ako sa barko. Ang gusto ko kasi yung democratic way, yung hindi yung parang sinasakal ka o iniipit ka. That was the time na parang hindi ko na kaya, lumaban ako. Nagkasuntukan kami, subordinate lang ako. Parang yung akin lang, para makapalag lang ako, para nagtago na lang ako. Hindi na ako nagwardya, sabi ko bahala na kung anong mangyari, pasadyos ko na lang. Yung chief engineer ko, mga 6-footer. Ako, ang lit-lit ko lang. Binuhot ako ng chief engineer. Tapos sabi niya, huwag mong gawin yan. Sabi sa akin ng chief engineer, bata ka pa, marami ka pang mararating. Dahil ayoko naman magtagal, gawa ng second mate ako, mayroon na akong isang anak. Ayoko naman mag-standby. Kahit sa ngayon, wala namang pinakamagandang buhay dito, kundi mag-seaman ka eh. Sabi ng misis ko, biyaan mo na lang yan pa. Pasadiyos mo na lang yan. Yun, sabi ko, bahala na si Lord yan. Yes, I'm very strict when it comes to work. Totoo yan, pero nasa lugar. Meron kasing protocol na dapat susundin ganyan. Hindi tulad nung araw na once you as a master, talagang you can do what you want. Pero ngayon hindi na. Dahil nandiyan na yung mga ISM, ISPs, lahat nandiyan na. Kaya limitado ang galaw mo. Ayon pa kay Kapitan, kung lagi ka nalang nag-iisip sa pamilya mo, no way. Hindi mo maakupahan yung trabaho mo. Pero kung marunong ka magpasaya sa sarili mo, na parang wala lang, ganyan, at least matapos ang isang araw na walang problema. At ang kanyang mensahe, may bibigay kong payo sa ating mga kabataan, lalo na sa mag-graduate ngayon. Kung mas magandang kumuha ng seaman. Kasi bukod sa magandang sweldo, hindi ka pa mawawala ng trabaho. Kulang na kulang ang seaman eh. Tulad na lang ng ibang mga lahi. Kanila na yung barko pero gusto pa nilang maging tao ng barko nila, Pilipino pa rin. Kaya siguro sa buong mundo, ang pinaka number 1, masasabi ko na seaman, Pilipino. Kaya take charge, sabi nga sa inyo. Kaya naman to the Master Mariner of Kota Harmony, we salute you!
Matapos nito, nilibot rin namin ang pasilidad ng nasabing vessel. Tara na, ating silipin at damhin ang looban ng Kota Harmony. Hanggang sa muling pagbibisita sa iba't ibang klase ng ship vessel ha mga kamarino. You are watching Yan ang Marino! Pag sila'y dumaan sa training program namin, ay talagang makakasiguro ka na sila'y competent. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Isa sa mga benepisyo ng pagiging miyembro ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMUSUP ay ang makapag-aral ng libre sa kanilang iba't ibang skills enhancement at mga training courses through the AMUSUP Training Center. AMUSUP Seamen's Training Center is the first and oldest training center for seafarers in the Philippines. Nagsimula ito noong 1972 pa bilang isa sa mga subsidiary units ng AMUSUP. Ang AMUSUP Seaman Training Center is actually part of the bigger AMUSUP family. It was established by Captain Oka in 1972 primarily to provide training to the growing number then of seafarers, especially those who are working on board foreign commercial vessels. Bakit nga ba itinatag ang training center na ito? Ang ASTC ay itinatag kasi nga gustong maipakita ni Captain Oka sa mga kliyente natin, mga foreign ship owners, ang quality ng ating mga seafarer. Kasi noong mga panahon na yun, nag-uumpisa pa lang tayong dumami, no? Kaya ang objective niya is pag naipakita natin sa ship owners na ang mga Filipino seafarers pala is magagaling, dadami at ang kanilang kukunin. Kaya ngayon, as you have noticed ngayon, mahigit na ata 300,000 ang seafarer worldwide. Pilipino yan. Maituturing ng AMUSUP Seamen's Training Center ay isa sa mga best-equipped training centers in our country today dahil sa mga ipinagmamalaki nilang mga simulators. No education and training center in the Philippines could match the number and quality and type of simulators when it comes to training of both in the engineering department and in the deck department. Hindi lang yan. Ang mga instructors dito ay talaga namang best of the best. We are giving them an assurance na pag sila'y dumaan sa training program namin, ay talagang makakasiguro ka na sila'y competent. Ito na rin, ang primary na dahilan nito is bukod sa magagaling ang instructor, ang aming mga gamit. Kaya naman pala talagang pambato ang mga seafarers na nagdadaan sa training center na ito. Sir, ano po ba ang mga courses na inyong ino-offer? Primarily, ang mga kurso namin yung tinatawag na IMO model courses. Sumunod naman yung mga tinatawag na in-house courses. Lately, meron kaming tie-up sa isang foreign partner. Nagkakanta kami ng mga bagong courses, katulad ng shuttle course. Aba, interesting talaga. Both active and inactive AMUSUP members are qualified to enroll with discounts and not exclusive din, kaya open ito para sa lahat. They just have to... Nagme-maintain kami ng satellite office dito sa Intramuros, 527-2110, at pwedeng kausapin si Miss Mariam Ramos. Ang aming schedule ng mga courses, nakapaskil yan sa aming website. So, pwede ka na magpa-schedule. Kami naman, first come, first serve. But of course, priority namin yung AMUSUP member. At ang mga kumukuha ng kurso dito na nasa Maynila, hindi na po kayo mahihirapan kahit pa na nasa Bataan ang training center. Dahil...
Meron kaming weekly ferry service, bus service dito sa Intramuros. Pwede silang sumakay doon. At pag-uwi naman, normally ang kurso natatapos ng Biyernes, meron namang bus na pabalik, sumasakay na sila doon. From high-tech equipment to state-of-the-art facilities, talaga namang gaganahang mag-aral ang ating mga Camarino. We are inviting and we are informing Filipino seafarers, especially members ng AMUSUP, to come to MAAP and take your courses at ASTC. Especially those seafarer rating whose COC is due for validation. Makukuha nyo ang inyong COC within 7 working days kumpara ang normal processing sa TESDA na 30 days. At lahat ng kurso namin sa ASTC, pag ikaw member ng AMUSUP, makalaking diskwento ang aming mga simulator. Hindi display, hihipuin nyo, gagamitin nyo. Yan ang hindi mapapantayan ng ibang training center. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Marie France. Cool Sculpting is a breakthrough treatment that uses cooling technology to freeze fat away and eliminate bulges like love handles, back fat, or tummy flab. If you want to get rid of those persistent bulges once and for all, call 894-2639 to book your treatment. Cool Sculpting is exclusively available at Marie France, the leading slimming center in the Philippines. Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. You Hair and Body Salon, located at B3 7th Avenue, corner Lane P, Bonifacio High Street, Taguig City, with telephone number 818-1968. Tapos na naman po ang kalahating oras natin. Laging tandaan, the key to success is doing your best while at the same time enjoying it. Maraming salamat sa lagi niyong pagsuporta sa aming programa. Nagpapasalamat din po kami sa pamunuan at sa mga miyembro ng Manila Yacht Club na pinamumunuan ni Commodore Boots Bellica at ang Operations Manager na si Juancho Villarreal. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado, mga Camarino, ha? Abangan nyo po sa mga susunod naming mga episodes na kami po'y patuloy na maghahatid ng mga inspirasyon, ng mga istorya, at syempre, makabuluhang informasyon para sa inyong lahat. Kaya naman mga Camarino, continue to tune in every Saturday dito pa rin po sa PTV4 from 11 to 11:30 in the morning. And please do visit our website, that is www.yanangmarino.com. At syempre po, i-add nyo po ako sa inyong Facebook, Marichelle Yao, pati na rin po sa aking Twitter, @Mare_Yao. At para sa may mga internet access, mapapanood nyo rin kami through live streaming. Just type www.ttni.tv. Kita-kits ulit tayo next week, mga Camarino. But for now, bye! Anchors away! This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.